Magandang araw, mga mahal na tagapakinig. Ano ang gagawin ninyo kung matuklasan ninyo na ang pinakamalapit na tao sa inyo ay gustong pumatay sa inyo at nalaman ninyo ito sa sandaling unti-unti na kayong nilulunod sa malamig na tubig ng ilog? Nakaligtas siya, ngunit hindi siya tumakbo sa pulisya. Hindi siya humingi ng tulong. May ginawa siyang mas malala pa. Umupo kayo ng komportable. Ang malamig na tubig ay parang kumukulo sa balat, pumapasok sa mga siwang ng pinto. Nagising si Maria na hindi agad na intindihan kung nasaan siya, isang madilim at malabong paligid, kakaibang anggulo ng pagkakatagilid, at bigat sa kanyang mga tainga. Pagkatapos ay dumating ang katotohanan. Lumulubog ang sasakyan, sinubukan niyang gumalaw. Ngunit ang seatbelt ay bumaon sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay manhid, parang puno ng bulak. May kumikirot na sakit sa kanyang ulo. Marahil ay nauntog siya sa pagkahulog. Ang tubig ay nasa baywang na niya, nagyayelo at walang awa. Sa kabila ng ugong sa kanyang mga tainga, narinig ni Maria ang mga boses sa labas. Malapit na malapit. Siguradong hindi na siya makakaahon diyan. Sabi ng isang pamilyar na boses ng babae na halos ikinasuka niya. Huminahon ka, mga 2 minuto, nang lumubog ang sasakyan. Kahit gising pa siya, huli na ang lahat. Iyon ay si Jose, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang mga anak, ang lalaking kasama niya sa loob ng 17 taon. Napatigil si Maria, takot na gumawa ng kahit anong ingay. Dahan-dahan ang pagtaas ng tubig. Marahil ay sumabit ang sasakyan sa isang bagay sa ilalim. Nakasara ang mga bintana, na lumikha ng isang air pocket. Makakahinga pa siya. Sa ngayon, Jose, natatakot ako. Paano kung may nakakita? Walang tao sa daan. Sinadya kong piliin ang lugar na ito. Isang lumang tulay. Walang mga CCTV. Aakalain ng lahat na ito'y isang aksidente. Madulas ang kalsada. Nawalan ng kontrol. Paano ang mga bata? Malalampasan din nila yan. 16 na sila. Hindi na mga sanggol. At saka, ako na lang ang nag-iisang tagapagmana. Alam mo naman kung magkano ang halaga ng parte niya sa kumpanya. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata. Ang luha ay humalo sa tubig, na umaabot na sa kanyang dibdib. Naalala niya kung paano nagsimula ang lahat. Isang simpleng biyahe, papunta sa notaryo. Si Jose mismo ang nag-alok, na ihatid siya. Nakakaiba. Bihira na siyang gumawa ng anuman para sa kanya sa mga nakalipas na taon. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ang boses ng babae sa labas ay pag-aari ni Carla, ang kanyang dating kaibigan, katrabaho, at ang taong umaliw sa kanya noong nagrereklamo siya tungkol sa panlalamig ng kanyang asawa. Ang taong laging dumadalo sa mga salusalo ng pamilya at nagbibigay ng regalo sa mga bata. Gaano pa tayo katagal maghihintay? Tanong ni Carla na may halong pagkainip. Mga 10 minuto pa. Para sigurado. Pagkatapos, matatagpuan ko ang aksidente at tatawag ako ng mga rescuer. Ang nagdadalamhating biyudo na hindi nagawang iligtas ang kanyang asawa. Sigurado ka ba sa testamento? Talagang sigurado. Sinabi niya sa akin na lahat ay hahatiin ng pantay sa pagitan namin ng mga bata. At bilang legal na tagapag-alaga, ako ang may kontrol sa lahat. Pagkatapos ng 1 taon, magpapakasal tayo. Tahimik, disente, naramdaman ni Maria na may nabasag sa loob niya. Hindi ang kanyang puso, matagal na itong may sakit. Ang nabasag ay ang kanyang pananampalataya sa mga tao, sa katarungan, sa mismong posibilidad ng kaligayahan. Ngunit kasama ng sakit, may dumating na ibang pakiramdam. Isang nagyayelong galit. Hindi siya mamamatay dito. Hindi sa ganitong paraan, hindi para sa kanila. Gamit ang nanginginig na mga daliri, kinapa ni Maria ang pindutan ng seatbelt. Ayaw bumukas, naipit ito. Ang tubig ay nasa leeg na niya. Paubos na ang hangin. Sa glove compartment, dapat may kutsilyo. Laging nagdadala si Jose ng isang set ng mga gamit para sa anumang emergency, sabi niya. Isang kabalintunaan.
ang kanyang pagiging handa, ang maaaring magligtas sa buhay niya. Sumisid si Maria. Ang tubig ay humapdi sa kanyang mukha at mata. Sa dilim, kinapa niya ang glove compartment. Naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang bagay na metal. Isang kutsilyo. Pag-ahon niya, huminga siya ng natitirang hangin. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng kusa pinuputol ang seatbelt. Habang hirap huminga, tahimik na nagdarasal. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Sa wakas, naputol ang seatbelt. Alam ni Maria na kung bubuksan niya ang pinto, agad na mapupuno ng tubig ang sasakyan. Ngunit wala siyang pagpipilian. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang handle ng pinto. Isang malamig na hagupit. Kadiliman. Ang kanyang likas na ugali ang nagtulak sa kanya pataas. Umahon siya malayo sa tulay, sa ilalim ng mga talahib. Nakita niya ang dalawang anino sa itaas. Nakatingin sila sa tubig. Naghihintay. Hindi siya napansin. Tahimik na lumangoy si Maria patungo sa pampang. Sa mga halamanan, bawat galaw ay isang pakikibaka. Ang lamig ay nagpapatigas sa kanyang mga kalamnan, ngunit patuloy siyang gumalaw. Buhay siya. Nang makarating sa lupa, nagtago siya sa mga palumpong. Nanginginig siya ng husto. Ngunit hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa katotohanan. Ang kanyang asawa ay kalalabas lang na sinubukang patayin siya. Hindi na maalala ni Maria kung paano siya nakarating sa isang abandonadong kubo sa gilid ng bukid. Dinala siya ng kanyang mga paa habang sinusubukan ng kanyang isip na unawain ang nangyari. Ang kanyang basang damit ay naging isang baluti ng yelo, ngunit halos hindi niya maramdaman ang lamig. Ang adrenaline at pagkabigla ang gumagana. Sa kubo, amoy dayami at lumang kahoy. Sumiksik siya sa isang sulok. Niyakap ang kanyang mga tuhod. At doon lamang pinayagan ang sarili na umiyak tahimik na humihikbi. Kinakagat ang kamao upang hindi sumigaw. 17 taon. 17 taon niyang binuo ang buhay na ito. Bahay, pamilya, negosyo. Nagsimula ang lahat ng napakaganda. Si Jose, isang bata at ambisyosong inhinyero. At siya, isang nagsisimulang ekonomista. Magkasama nilang itinayo mula sa wala ang isang construction company. Siya sa pananalapi. Siya sa mga proyekto. Isang perpektong pagsasama. Nang isilang ang kambal na sina Maya at Miguel, inakala ni Maria na wala nang masasaya pa. Binuhat siya ni Jose, tinawag na kanyang reyna. Ipinangako na hindi siya kailanman ipagkakanulo. Kailan nagbago ang lahat? Sinubukan niyang alalahanin ang sandali. Ang punto kung saan hindi na maaaring bumalik. Marahil 5 taon na ang nakalipas. Nang lumaki ang kumpanya at dumating ang malaking pera, o mas maaga pa, noong nagsimulang mag-overtime si Jose at ang kanyang mga tingin ay lumalagpas na sa kanya. Dumating si Carla 3 taon na ang nakalipas. Pumasok sa kumpanya bilang isang financial analyst, matalino, tiwala sa sarili, at 10 taon na mas bata kay Maria. Naging magkaibigan sila, o ganoon ang akala ni Maria. Ngayon, lahat ay nagkakaroon na ng kahulugan. Ang mga kakaibang tinginan nila sa mga party ng kumpanya, ang biglaang mga business trip ni Jose, ang kanyang pagiging iritable sa bawat maliit na bagay, ang panlalamig sa kama. Ipinagpalagay niyang dahil lang iyon sa pagod. Sa midlife crisis, ayaw niyang makita ang halata. Tanga, bulag, at walang muwang na tanga. Tiningnan ni Maria ang kanyang mga kamay. Nangingitim at nanginginig. Kailangan niyang magpainit. Kung hindi ay mamamatay siya dito dahil sa hypothermia. At mananalo si Jose. Hindi niya iyon hahayaan. Sa isang sulok ng kubo, nakakita siya ng isang lumang sako. Hinubad ni Maria ang kanyang basang damit. Kinuskos ang kanyang katawan hanggang sa mamula. At binalot ang sarili sa magaspang na tela. Hindi perpekto, ngunit mas mabuti kaysa wala. Ang cellphone. Automatiko niyang kinapa ang kanyang bulsa. At sakalang naalala. Ang bag niya ay naiwan sa sasakyan.
mga dokumento, pera, cellphone lahat nasa ilalim ng ilog. Siya ay literal na hubad at walang pera. Ang unang naisip niya ay tumakbo sa pulisya, sabihin ang lahat. Ipakulong silang dalawa. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isa pang ideya. Maniniwala ba sila sa kanya? Si Jose ay isang respetadong negosyante. Kilala siya sa lungsod, binabati ng mga opisyal. At siya? Ang namatay na asawa, na biglang nabuhay, na may kuwentong hindi ka panipaniwala, tungkol sa isang pagtatangka sa kanyang buhay. Walang ebidensya, walang saksi. Tiyak na bibigyan siya ni Carla ng alibi. Sasabihin niyang nasa ibang lugar siya buong araw. May mga testigong lilitaw, mga CCTV. Kahit ano, plinano nila ito. Narinig ni Maria sa kanilang mga boses kung gaano ito kaingat na pinag-isipan. At saka, ang mga bata, sina Maya at Miguel. Kung isusumbong niya ang kanilang ama, ano ang mangyayari sa kanila? Isang pampublikong iskandalo, mga paglilitis, mga mamamahayag, ang kanilang buhay ay magiging isang impyerno. At kung hindi sila maniwala sa kanya, makukuha ni Jose ang ganap na kapangyarihan sa kanila at itatanim sa kanilang isip na masama ang kanilang ina. Hindi. Kailangan niyang kumilos ng iba. Mas matalino. Kailangan niyang mangalap ng ebidensya. Hindi matututulan. Matibay na ebidensya. At pagkatapos ay umatake. Ngunit para magawa iyon, kailangan niyang manatiling patay. Ang ideya ay nakakabaliw ngunit kasabay nito, ang tanging tama. Habang iniisip ni Jose na patay na siya, magre-relax siya. Magkakamali, baka madulas pa ang dila. May naalala si Maria na isang mahalagang bagay. Ang testamento na pinirmahan niya sa notaryo. 3 buwan na ang nakalipas lihim mula kay Jose. Akala ni Jose ay alam niya ang kanyang huling habilin. Ngunit nagkakamali siya. Isang mapait na ngiti ang namuo sa kanyang mga labi. Magkakaroon ng sorpresa. Ginugol niya ang gabi sa kubo. Nahuhulog sa isang magulong pagtulog at nagigising sa bawat kaluskos. Napanaginipan niya ang maitim na tubig, ang mukha ni Jose sa ibabaw niya, at ang kanyang mga salita. Siguradong hindi na siya makakaahon diyan. Sa pagbubukang liwayway, lumabas si Maria. Ang kanyang katawan ay nananakit. Ang kanyang lalamunan ay makati nagsisimula na siyang magkasipon. Ngunit buhay siya. At iyon ang pinakamahalaga. Kailangan niya ng plano. Una, kailangan niyang makipag-ugnayan sa isang taong mapagkakatiwalaan niya. Kakaunti lang sila. Matagal nang pumanaw ang kanyang mga magulang. At wala siyang mga kapatid. Mga kaibigan. Matapos ang nangyari kay Carla, hindi na siya nagtitiwala kaninuman. May natitirang isang tao. Si Tita Zenny, ang nakababatang kapatid ng kanyang ina, na namumuhay ng mag-isa sa isang barangay sa probinsya. Kakaiba, masungit, at hindi gaanong gusto ng iba. Kinasusuklaman siya ni Jose. Kaya halos hindi sila nag-uusap. Perpekto. Ang barangay ay mga 40 kilometro ang layo. Walang pera, walang sasakyan, at nakasuot ng damit na hindi sa kanya. Tumingin si Maria sa paligid, at nakita ang isang bukid sa malayo. Mapanganib, ngunit wala siyang pagpipilian. Naglakad siya sa bukid, sinusubukang manatili sa mabababang lugar. Ang bagong buhay ay nagsisimula ngayon ang buhay ng isang multo, na babalik upang bawiin ang sa kanya. Ang bukid ay mukhang halos abandonado na. Isang tagilid na bakod, isang kinakalawang na traktora sa bakuran, at kupas na pintura sa mga dingding ng bahay. Ngunit may usok na lumalabas at chimenea, na nangangahulugang may nakatira doon. Nagtago si Maria sa likod ng isang kamalig at nagmasid. Makalipas ang kalahating oras, isang matabang matandang babae na nakasuot ng makapal na damit ang lumabas ng bahay at nagtungo sa manukan. Mukhang mag-isa siyang nakatira, walang sasakyan, walang ibang senyales ng mga tao. Susubukan ba niya? Ano pa ba ang magagawa niya? Lumabas si Maria mula sa kanyang pinagtataguan at dahan-dahang lumakad patungo sa bahay. Napansin siya ng babae at natigilan habang hawak ang isang timba.
Nanliit ang kanyang mga mata. Sinusuri ang kakaibang bisita na kayapak, balot sa sako, at may basang buhok na gusot-gusot. Sino ka naman? Ang boses ay paos at puno ng pagdududa. Tulungan niyo po ako. Sinikap ni Maria na magsalita ng mahinahon, kahit nanginginig ang buong katawan niya. Naaksidente po ako. Nahulog ang sasakyan sa ilog, at halos hindi ako nakalabas. Tinitigan siya ng babae ng matagal. Pagkatapos ay tumango patungo sa bahay. Pumasok ka. Baka magkasakit ka pa sa lamig. Sa loob. Amoy panggatong na kahoy at burong repolyo. Ang kalan ay umuugong. Nagbibigay ng nakakabuhay na init. Halos maiyak si Maria sa ginhawa. Umupo ka malapit sa apoy. Sabi ng babae. Inihagis sa kanya ang isang lumang duster at mga medyas na lana. Ako si Aling Nena. Magbihis ka muna. Magtitimpla ako ng salabat. Habang isinusuot ni Maria ang tuyong damit. Hindi tumigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa pagkaunawa. Kung gaano siya kalapit sa kamatayan, kailangan mong i-report yan sa pulis. Sabi ni Aling Nena. Inilapag sa harap niya ang isang tasa ng mainit na salabat. Seryosong bagay ang aksidente. Wag po! Nagulat si Maria sa tindi ng kanyang boses. Wag po, pulis. Pakiusap. Kumunot ang noo ng babae. Bakit naman? May ginawa ka bang masama? Wala po. Pero, natigilan si Maria. Hindi po ito ordinaryong aksidente. Sinubukan po nila akong patayin. Nagkaroon ng katahimikan. Tinitigan siya ni Aling Nena. Hindi kumukurap, na parang tumitingin sa isang baliw. Sino ang sumubok? Ang asawa ko po. Hindi alam ni Maria kung bakit niya sinabi iyon. Marahil dahil hindi na niya kayang itago ito sa sarili. Ang mga salita ay dumaloy na lang. Tungkol sa sasakyan. Sa mga boses sa labas. Kay Carla. Sa testamento, nakikinig si Aling Nena. Nang tahimik, humihigop ng salabat, at walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha. Nang matapos si Maria, matagal na natahimik ang babae. Pagkatapos ay tumayo, lumapit sa bintana, at tumingin sa kalsada. Asawa mo! Sabi mo! Abay walang hiya. Hindi po kayo naniniwala sa akin? Bakit naman hindi? Maniniwala ako. Lumingon si Aling Nena. Nagkaroon din ako ng ganyang asawa 30 taon na ang nakalipas. Pero hindi niya ako nilunod. Binugbog niya ako. Hanggang isang araw, ako na mismo ang humampas sa kanya ng kawali. Siya sa ospital. Ako dito. Mula noon, mag-isa na akong namumuhay. Bumalik siya sa mesa at umupo sa tapat ni Maria. Anong kailangan mo? Kailangan ko pong makarating sa isang barangay. Nandoon po ang tita ko. Matutulungan niyo po ba ako? Anong barangay? Maliit na bato. Sumipol si Aling Nena. Abay 40 kilometro yan. Malayo ang inabot ng paglangoy mo, Hija. Babayaran ko po kayo. Kapag naayos na po ang lahat, doble pa po ang ibabayad ko. Hindi na bibili ng pera ang lahat. Sige, gagawa tayo ng paraan. Ang kapitbahay ko ay pupunta sa bayan bukas. Pakiusap ko sa kanya na isabay ka. Mula doon, malapit na lang ang maliit na bato mo. Salamat po, bulong ni Maria. At tuluyan nang tumulo ang kanyang mga luha. Maraming salamat po. Huwag ka nang umiyak. Hindi makakatulong ang luha. Marahang tinapik ni Aling Nena ang kanyang balikat. Kumain ka muna at matulog. Mukha kang pagod na pagod. Buong araw na natulog si Maria sa isang makitid na papag sa isang maliit na silid. Ang kanyang mga panaginip ay magulo at nakakatakot na lulunod na naman siya. At si Jose ay nakatayo sa pampang, nakangiti ng kanyang mapuputing ngipin na dati minahal niya. Sa tabi niya, si Carla ay kumakaway. Nagpapaalam. Nagising siya sa ingay ng telebisyon. Madilim na sa labas. Lumabas si Maria sa sala. Si Aling Nena ay nakaupo sa harap ng isang lumang TV na may static. Gising ka na pala. Umupo ka. Balita na. Sa screen, pamilyar na mga imahe. Ang tulay, ang ilog, mga sasakyan ng rescue. Naramdaman ni Maria na naninikip ang kanyang lalamunan.
Isang trahedya ang naganap kagabi sa lumang tulay sa ibabaw ng Ilog Agos. Isang sasakyan na pag-aari ng kilalang negosyanteng si Maria Santos ang nawalan ng kontrol at nahulog sa tubig. Ayon sa paunang investigasyon, ang sanhi ng aksidente ay ang madulas na kalsada. Ang katawan ng biktima ay hindi pa natatagpuan. Patuloy ang paghahanap. Lumipat ang kamera kay Jose. Nakatayo siya malapit sa tulay, mukhang pagod at may mapupulang mata. Nagsasalita siya ng putol-putol. Umaasa pa rin ako hanggang sa huli. Si Maria ay isang malakas na babae. Baka may himala. Nakikiusap ako sa sinumang may nakita na mag-report sa pulisya. Siya ang asawa ko. Ang ina ng aking mga anak. Tinitigan siya ni Maria at hindi siya makilala. Ang lalaking ito nawasak sa kalungkutan ang parehong tao. Nakalmadong pinag-usapan ang kanyang kamatayan. Kasama ang kanyang kabit. Ang nagsabing, siguradong hindi na siya makakaahon dyan. Isang aktor, isang mahusay na aktor, at nabuhay siya, kasama ang taong ito, sa loob ng 17 taon, walang kamalay-malay sa kung sino talaga siya. Siya ba yan? Tanong ni Aling Nena. Tahimik na tumango si Maria. Magaling magsinungaling. Sabi ng babae, sila ang pinakamapanganib. Yung mga nagsisinungaling at naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Ang kumpanyang Santos Construction, na itinatag ng mag-asawa 17 taon na ang nakalipas, ay tinatayang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ayon sa mga source, may naiwang 2 anak na teenager ang biktima. Ipinakita sa screen ang isang larawan. Siya at si Jose, sa isang pagtitipon, nakangiti, masaya. Isang kasinungalingan na nakunan ng kamera. Pagkatapos ay ipinakita ang mukha ng kambal. Sina Maya at Miguel sa isang school event. Seryoso, mukhang mas matanda. Idiniin ni Maria ang kanyang kamay sa dibdib. Ang kanyang mga anak. Iniisip nilang patay na siya. Umiiyak, nagdurusa, at wala siyang masabi sa kanila. Kawawa naman ang mga bata. Sabi ni Aling Nena, na parang nabasa ang kanyang isip. Wala naman silang kasalanan. Babalikan ko sila, sabi ni Maria. At ang sarili niyang boses ay parang banyaga sa kanya. Kapag natapos ko na ang lahat, tapusin ang siya. Kinaumagahan, isinakay siya ng kapitbahay ni Aling Nena, isang tahimik na lalaking nasa 60 taong gulang, na nagngangalang Mang Gregorio, sa kanyang lumang pick-up. Itinali ni Maria ang isang alampay sa kanyang ulo na bigay ni Aling Nena at sinubukang huwag tumingin sa daan. Sa radyo, muling ibinalita ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Sumulyap sa kanya si Mang Gregorio, ngunit walang sinabi. Marahil ay binalaan siya ni Aling Nena na huwag magtanong. Sa bayan, ibinaba siya nito malapit sa terminal ng bus. Ang bus, papuntang Maliit na Bato, ay 2:00. May pera ka ba? Wala po. Bumuntong hininga si Mang Gregorio. Kinuha ang isang lukot na pera mula sa kanyang bulsa. Heto. At swertehin ka sana. Salamat po. Ibabalik ko po ito. Wag na. Sabi ni Nena. Mabuti ka raw na tao. Naniniwala ako sa kanya. Umalis siya. At naiwan si Maria na nakatayo sa gilid ng daan. Hawak ang pera. 2 oras bago dumating ang bus. 2 oras na nakikita ng lahat. Nakahanap siya ng isang tagong lugar sa likod ng terminal. At umupo sa isang nakabaligtad na kahon. Ang kanyang mga iniisip ay nagkakagulo. Mga anak. Kailangan niyang ipaalam sa kanila na buhay siya. Ngunit paano? Anumang pakikipag-ugnayan ay maaaring magbunyag sa kanya. Tiyak na binabantayan ni Jose ang kanilang mga telepono. Binabasa ang mga mensahe. Kinokontrol niya ang lahat. O hindi lahat. Naalala ni Maria ang isang lumang email account na ginawa nila ni Maya. Maraming taon na ang nakalipas para sa kanilang lihim na sulatan. Noong 12 taong gulang pa lang ang kanyang anak na babae. At mahilig sa mga larong espiya. Sila lang 2 ang nakakaalam ng password. Hindi ito alam ni Jose. Kung naaalala pa ni Maya, ito ay isang pagkakataon, maliit. Ngunit, isang pagkakataon, makalipas ang 2 oras, nakaupo si Maria sa isang lumang bus na papunta sa kanyang tita Zenny. Sa bintana,
Dumadaan ang mga bukid, mga puno, at mga tagilid na bakod. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin at hindi makilala ang sarili. Isang pagod na mukha, maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at mahigpit na mga labi. Ang bagong Maria. Ang Maria na nakaligtas. Ang Maria na maghihiganti. Huminto ang bus sa dulo ng barangay. Iniwan si Maria sa papalubog na dapit hapon. Sinalubong siya ng maliit na bato ng katahimikan at amoy ng usok mula sa mga kalan. Ilang bahay na nakakalat sa iisang kalsada. Malabong ilaw sa mga bintana. Isang tumatahol na aso sa likod ng isang sirang bakod. Ang bahay ni Tita Zenny ay nasa dulo isang lumang bahay na may mga inukit na disenyo na dating asul, ngunit ngayon ay kupas na. Naalala ni Maria ang lugar na ito mula sa kanyang pagkabata. Dinala siya rito ng kanyang ina tuwing bakasyon. Noong panahong iyon, ang bahay ay parang mahiwaga, at si Tita Zenny ay parang isang tunay na mangkukulam mula sa mga kuwentong bayan, na alam ang lahat ng tungkol sa mga halamang gamot, at nakikipag-usap sa mga pusa. Ngayon, nakatayo sa harap ng tarangkahan, naramdaman ni Maria na para siyang isang maliit na batang muli naliligaw. Natatakot, at naghahanap ng proteksyon. Itinulak niya ang tarangkahan. Umigik ito ng malakas. Sa bintana, gumalaw ang kortina. Bumukas ang pinto bago pa man siya kumatok. Sa may pintuan, nakatayo si Tita Zenny matangkad, payat, at may kulay abong buhok na nakatirintas. Ang kanyang mga mata, na asul pa rin, at hindi kumukupas sa edad, ay mapanuri. Sino ang napadpad dito sa gabi? Natigilan siya. Nanliit ang mga mata. Maria, hello po, Tita Zenny. Natahimik ang matanda. Tinitigan ang kanyang pamangkin, na parang nakakita ng multo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nag-antanda ng krus. Pero, sabi sa TV, buhay po ako. Pwede po bang pumasok? Tumabi si Tita Zenny. Pinapasok siya sa bahay. Walang nagbago sa loob sa paglipas ng mga taon. Ang mga bordadong tuwalya sa dingding, ang kalan sa sulok, ang amoy ng mga pinatuyong halaman, at kandila. Para bang tumigil ang oras dito. Umupo ka, turo ni Tita Zenny sa isang bangko sa tabi ng mesa. Magkuwento ka, at nagkuwento si Maria. Lahat, mula sa simula, hindi nanginginig ang kanyang boses. Sa loob ng 2 araw, natutunan niyang magsalita tungkol sa nangyari ng walang emosyon, na parang sa iba ito nangyari. Nakikinig si Tita Zenny ng tahimik, hindi sumasabad. Tanging ang kanyang mga daliri, na magkakakrus sa mesa, ang namuti sa tensyon. Nang matapos si Maria, matagal na natahimik ang matanda. Pagkatapos ay tumayo, kumuha ng isang bote, na may malabong likido, at 2 baso, mula sa aparador. Uminom ka, sabi niya. Nagsalin sa baso. Lambanog yan, magpapainit sa'yo. Nilagok ito ni Maria. Isang likidong apoy ang sumunog sa kanyang lalamunan, kumalat sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, nakaramdam siya ng init. Noon pa man, alam ko nang may sira yang Jose mo, sabi ni Tita Zenny. Ang mga mata niya ay hindi maganda. Parang pusa na nagnakaw ng gatas pero nagkukunwaring walang alam. Bakit hindi niyo po sinabi? At makikinig ka ba? Ngumisi ang matanda. Ang mga umiibig ay hindi nakikinig. Akala nila mas matalino sila sa lahat, pero bulag sila. Tama siya. Naalala ni Maria kung paano siya binalaan ng kanyang ina bago ito mamatay. Anak, mag-ingat ka sa kanya. Masyado siyang makinis. Nagalit siya noon. Hindi kinausap ang ina sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ay pumanaw ang kanyang ina at wala na siyang mapagtanungan. Anong plano mo? Tanong ni Tita Zenny. Maghiganti. Tumango ang matanda na parang iyon lang ang inaasahan niya. Tama yan. Ang kasamaan ay dapat parusahan. Pero kailangang may talino. Huwag padalos-dalos. Alam ko po. Kailangan ko ng ebidensya, mga recording, dokumento, kahit ano, na magpapatunay sa kasalanan niya. At mayroon ba? Napaisip si Maria.
Walang direktang ebidensya. Narinig niya ang pag-uusap ni na Jose at Carla. Ngunit sino ang maniniwala sa kanyang salita laban sa kanila? Kailangan pa ng iba. Sa opisina, dapat may mga recording ng CCTV. Sabi niya ng dahan-dahan. Nag-iisip, tiyak na nagkikita doon, sina Jose at Carla. Kung mahahanap ko ang mga tape mula sa mga nakalipas na buwan, at paano ka makakapasok sa opisina? May isang tao, si Mang Esteban, ang security guard. Matagal na siyang nagtatrabaho sa amin. Mabuting tao. Matapat. Nirerespeto niya ako. Kung ipapaliwanag ko ang sitwasyon, mapanganib. Baka isumbong ka niya. Hindi niya gagawin yon. Ayaw niya kay Jose. Minsan siyang ipinahiya ni Jose sa harap ng lahat. Tinawag na matandang ulyanin. Mula noon, halos hindi na niya ito binabati. Umiling si Tita Zenny. Sama ng loob. Hindi magandang kaalyado. Ngayon nasa panig mo siya. Bukas baka magkabati na sila ng kaaway mo at isuplong ka. Wala na pong ibang paraan. Mayroon. Maghintay ka. Hayaan mong humupa muna ang lahat. Hayaan mong mag-relax ang asawa mo. Kung mas matagal kang maghihintay, mas maraming pagkakamali ang magagawa niya. May punto iyon. Tumango si Maria. At habang naghihintay, patuloy ni Tita Zenny. Dito ka muna sa akin. Walang maghahanap sa'yo rito. Itong barangay ay kinalimutan na ng Diyos. Walang mga dayo na pumupunta. Salamat po, Tita Zenny. Babayaran ko po kayo. Kapag kalimutan mo na yan, sabi ng matanda. Para na kitang anak. Ikaw na lang ang natitirang kamag-anak ko. Sino pa ba ang tutulungan ko, kundi ikaw? Nang gabing iyon, nakahiga si Maria sa isang makitid na kama sa isang maliit na silid. Ang tingin sa kisame. Hindi siya makatulog. Ang kanyang mga iniisip ay umiikot. Mga anak, kailangan niyang makipag-ugnayan sa kanila. Kinaumagahan, tinanong niya si Tita Zenny. May computer po ba kayo o internet man lang? Tumawa ang matanda. Anong computer, Maria? Yung cellphone nga. Halos hindi ko pa alam gamitin. Regalo ng apo ko. Tinuruan lang ako kung anong mga pindutan ang pipindutin. Pwede ko po bang hiramin ng cellphone? Inilabas ni Tita Zenny mula sa aparador ang isang lumang keypad phone at iniabot sa kanyang pamangkin. Tiningnan ito ni Maria. Wala man lang kamera, lalo na ang internet. Sa bayan, may library, sabi ni Tita Zenny. May mga computer doon para sa publiko. Ang bus ay tuwing Martes at Biyernes. Miyerkules noon. Kailangan niyang maghintay hanggang Biyernes. 2 araw na ginugol ni Maria sa voluntaryong pagkakakulong. Tinulungan niya si Tita Zenny sa mga gawaing bahay. Ang pisikal na gawain ay nakatulong upang maalis ang kanyang madidilim na iniisip. Noong Biyernes ng umaga, sumakay si Maria ng bus papuntang bayan. Binigyan siya ni Tita Zenny ng pera at lumang damit, isang mahabang palda, isang niniting na pang-itaas, at isang alampay. Sa suot niyang iyon, mukha siyang ordinaryong babae mula sa probinsya. Ang library ay nasa basement ng isang dating munisipyo. 3 computer. Luma, ngunit may internet. Ipinarehistro ni Maria ang sarili bilang Zenaida Cruz. Gamit ang passport ng kanyang tita, nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang browser. Nag-login siya sa email gamit ang username na kabisado niya, Secret Club PH. Umiiral pa ang account. Ang huling email ay 4 na taon na ang nakalipas. Nagsimula siyang mag-type. Anak kong mahal, si mama ito. Alam kong binabasa mo ito ngayon at hindi ka makapaniwala. Pero totoo ito. Ang nangyari ay hindi aksidente. Ang papa mo, mahirap itong isulat. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Sinubukan akong patayin ng papa mo. Huwag mong ipakita ang sulat na ito kanino man. Kanino man. Naiintindihan mo? Lalo na sa papa mo. Magpanggap kang walang alam. Maging anak ka na nagdadalamhati. Mahalaga ito para sa kaligtasan mo. Kapag kaya mo na, sumagot ka. Pero gamit ang computer o telepono ng iba,
Tiyak na binabantayan ni Papa ang mga sulatan mo. Mahal kita. At mahal ko si Miguel. Babalik ako agad. At magkakasama tayo. Pangako. Mama. P.S. Naaalala mo ba ang code word na ginawa natin para sa mga emergency? Isulat mo sa sagot mo para malaman kung ikaw talaga yan. Binasa niya ang sulat ng 3 beses. Pagkatapos, ay pinindot niya ang send. Walang sagot. 2 oras na nakaupo si Maria sa harap ng computer. Nire-refresh ang pahina bawat 5 minuto. Wala. Siyempre, kalokohan na umasa ng agarang tugon. Baka nakalimutan na ni Maya ang email na ito. O hindi na niya tinitingnan. O, pinigilan ni Maria ang sarili. Na mag-isip ng masama. Paalis na sana siya, nang magpa siya siyang tingnan ng balita. Tinip niya sa search bar ang Maria Santos, at napatitig sa screen. Katawan ng negosyante. Hindi pa natatagpuan. Paghahanap, itinigil na. Asawa ni Maria Santos. Hiniling na ideklarang patay na siya. Iskandalo sa mana. Kasosyo. Tinututulan ang testamento. Ang huling headline, ang nagpalamig sa kanya. Anong kasosyo? Anong testamento? Nag-click siya sa artikulo. Ayon sa aming source, may mga hindi inaasahang pangyayari sa kaso ng mana ng yumaong co-owner ng Santos Construction. Sinabi ng abogado ng pamilya na ang testamento ni Maria Santos ay naglalaman ng mga puntong ikinagulat ng kanyang asawang si Jose Santos. Ayon sa aming impormasyon, ang malaking bahagi ng kanyang share sa kumpanya ay ipinamana hindi sa kanyang asawa, kundi sa kanyang 2 menor de edad na anak na may kondisyon na hanggang sa sila'y maging legal na edad, ang pamamahala sa mga ari-arian ay mapupunta sa isang independenteng executor. Isang matagal ng kaibigan ng pamilya at dating partner na si Ignacio Santos. Tumanggi si Jose Santos na magkomento. Gayunpaman, ayon sa mga source na malapit sa pamilya, siya ay lubos na nabigla sa nilalaman ng dokumento. Sumandal si Maria sa upuan at tumawa tahimik, pigil, upang hindi makatawag ng pansin. Gumana, 3 buwan na ang nakalipas. Nang una siyang naghinala mga kakaibang tawag ni Jose, ang kanyang pagiging nerbiyoso. Ang pera na nawawala sa mga account. Lihim na pumunta si Maria sa isang notaryo. Binago niya ang testamento. Tinanggal niya ang kanyang asawa. Bilang tagapagmana, iniwan lang sa kanya ang legal na bahagi ayon sa batas. Ang lahat ng iba pa ay para sa mga anak. At ang pamamahala ay kay Ignacio, ang kanyang dating kaklase, at ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa negosyo. Si Ignacio ay tapat hanggang sa buto. Kinasusuklaman siya ni Jose dahil doon. Ngayon, naiintindihan na ni Maria kung bakit nagmamadali ang kanyang asawa na patayin siya. Malamang nalaman niya ang tungkol sa bagong testamento. O nahulaan niya ito. Nagpa siyang kumilos bago pa niya ito mabago. Ngunit hindi niya alam ang pinakamahalagang bagay. Hindi niya alam na buhay si Maria. At babalik siya para sa kung ano ang sa kanya. Halos makaligtaan ni Maria ang bus pabalik. Sa sobrang pagkalubog sa pagbabasa ng balita, maraming artikulo tungkol sa kanyang pagkamatay. At bawat isa ay nagdagdag ng bagong detalye sa larawan na sinusubukan niyang buuin. Mula sa isang artikulo, nalaman niya na si Ignacio Santos ay nagdeklara na ng kanyang mga karapatan bilang executor. Humiling siya ng audit sa kumpanya at ipinatigil ang lahat ng malalaking transaksyon hanggang sa malinawan ang mga pangyayari. Galit na galit si Jose. Sinipi ng mga mamamahayag ang kanyang matatalim na komento tungkol sa mga buwitre na dumadagsa sa kalungkutan ng iba. Isa pang artikulo ang nagsabing opisyal nang itinigil ng pulisya ang paghahanap sa kanyang katawan. Malalim ang ilog at malakas ang agos. Ipinagpalagay ng mga eksperto na inanod na ang katawan. Isinara ang kaso bilang isang aksidente. Walang hinala. Walang investigasyon. Ligtas si Jose. Sa ngayon, sa bus, nakaupo si Maria sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga iniisip ay nabubuo sa isang malinaw na plano. Gusto siyang patayin ni Jose para sa pera. Malinaw iyon. Ngunit ngayon na hindi pabor sa kanya ang testamento,
Tiyak na hahanap siya ng paraan para tutulan ang dokumento. O, nanlamig si Maria. O susubukan niyang makuha ang kontrol sa mga bata. Bilang nag-iisang natitirang magulang, si Jose ang magiging legal na tagapag-alaga nila. Na nangangahulugang siya ang mamamahala sa kanilang mana. Hanggang sa sila'y maging nasa hustong gulang. Si Ignacio ang executor, ngunit hindi ang tagapag-alaga. Kung igigiit ni Jose ang kanyang mga karapatan bilang magulang, maimpluwensyahan niya ang mga desisyon tungkol sa mga bata at kanilang mga ari-arian. Higit pa rito, kung may mangyari sa mga bata, hindi niya hahayaang isipin man lang iyon. Halimaw si Jose, ngunit hindi hanggang sa ganoong punto. Hindi niya gagalawin ang sarili niyang mga anak, o gagawin niya. Ang isang taong walang pakundangang nagtulak sa sasakyan ng kanyang asawa sa ilog ay kayang gawin ang lahat. Kinuyom ni Maria ang kanyang mga kamao. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Pagbalik sa maliit na bato, naabutan niyang may kakaibang ginagawa si Tita Zenny. Nakaupo ito sa beranda at kinakausap ang isang itim na pusa. Tita Zenny, umupo si Maria sa tabi niya. Kailangan ko po ng tulong. Agad, pinakinggan siya ng matanda ng tahimik. So, sa tingin mo, kaya niyang galawin ng mga bata? Hindi ko po alam. Pero ayokong sumugal. Tama yan. Sa mga taong tulad niya, hindi dapat sumugal. Inisip ni Tita Zenny. Kailangan mo ng isang tao sa syudad. Isang taong magbabantay sa mga bata. Sa asawa mo. At mag-uulat sa'yo. Iniisip ko po si Mang Esteban, yung guwardiya. Hindi. Matutulungan ka niya sa mga dokumento. Sa mga recording. Pero hindi niya trabaho ang magbantay sa pamilya. Kailangan mo ng iba. Sino po? May naalala si Tita Zenny. Mayroon akong isang matagal ng kakilala. Magkasama kami sa pabrika noong kabataan namin. Pumunta siya sa syudad. Ako naman bumalik dito. Pero hindi kami nawalan ng ugnayan. Siya, sabihin na nating, magaling siyang alamin ang mga bagay na itinatago ng iba. Sino po siya? Isang private investigator. Well, dating investigador. Nag-resign. Ngayon, tumutulong siya sa mga taong may delikadong problema diborsyo, pangangaliwa, mga nawawalang tao. Ang pangalan niya ay Raiza. Naramdaman ni Maria ang pag-asa. Mapagkakatiwalaan po ba siya? Sa akin? Oo. At ako, nagtitiwala sa kanya. Sapat na yon. Nang gabing iyon, tinawagan ni Tita Zenny ang kanyang kaibigan. Mahaba ang usapan. Pagkatapos ay ibinigay sa kanya ni Tita Zenny ang telepono. Hello? Isang mababa at paos na boses ang sumagot. Ginang Raiza, ang pangalan ko po ay Maria. Alam ko kung sino ka, sinabi na ni Zenny. Makinig ka, Hija. 20 taon na ako sa negosyong ito. Marami na akong nakita. Pero, yung asawang itulak ang asawa sa ilog, sobra na yan kahit para sa akin. Matutulungan niyo po ba ako? Tutulungan kita. Pero hindi libre. Seryoso ang kasong ito. Malaki ang panganib. Kung malaman ng asawa mo na buhay ka, at nag-iimbestiga ako, magbabayad po ako. Kahit magkano, mamaya na ang pera. Impormasyon muna. Ikwento mo lahat. Nagsalita si Maria sa loob ng kalahating oras. Nakikinig si Raiza. Paminsan-minsan ay nagtatanong. Nang matapos si Maria, nagkaroon ng katahimikan. Sige, sabi ni Raiza. Heto ang plano. Una, maglalagay ako ng surveillance sa mga anak mo. Propesyonal. Hindi mapapansin. Malalaman ko kung nasaan sila. Sino ang kasama nila? Kung galawin sila ng Jose mo, ako ang unang makakaalam. Salamat po. Pangalawa, aalamin ko kung ano ang namamagitan sa kanila ni Carla. Gaano nakatagal? Gaano kaseryoso? Baka makuha kong i-record ang mga usapan nila. Posible po ba yon? Lahat posible kung kilala mo ang tamang tao. Pangatlo, titingnan ko kung ano ang nangyayari sa kumpanya. Tiyak na may ginagawang kalokohan ang asawa mo. Habang patay ka, mga financial scam. Binabantayan na po, yan ni Ignacio. Ignacio Santos. Narinig ko na siya, matapat na tao, pero simple.
Kayang-kaya siyang paikutin ng Jose mo. Kailangan mo ng mastuso. Kayo po? Ako! Tumawa si Raisa. Sige, Hija, maghintay ka ng balita at huwag kang lalabas. Manatili ka dyan kay Zenny. Naintindihan mo? Opo, mabuti. Tatawag ako pagkatapos ng 1 linggo. Natapos ang tawag. 1 linggo ang lumipas na parang walang katapusan. Sa 3 araw, dumating ang sagot mula kay Maya. Mama, ikaw ba talaga yan? Hindi ako makapaniwala. Akala namin patay ka na. Si Miguel. Halos hindi lumalabas ng kwarto. Halos hindi kumakain. Si Papa. Laging malungkot. Pero parang kakaiba. Dumating si Tita Carla sa burol. Oo, nagpaburol si Papa kahit wala ang katawan mo. At nagtinginan sila ni Papa na parang may mali. Code word, penguin. Naaalala mo, yan ang tawag natin kay Papa kapag suot niya. Yung nakakatawa niyang barong. Mama, hindi ko maintindihan. Talaga bang sinubukan kang patayin ni Papa? Imposible. Si Papa yon. Sumagot ka po please. Nababaliw na ako. Umiyak si Maria habang binabasa ito. Sumulat siya ng mahabang sagot. Ipinaliwanag ang lahat. Hiniling niya kay Maya na mag-ingat. At higit sa lahat, maghintay. Eksaktong 1 linggo, tumawag si Raisa. May balita ako. At hindi mo ito magugustuhan. Sabihin niyo po, ang asawa mo at si Carla ay plano ng magpakasal sa loob ng 3 buwan pagkatapos ng opisyal na panahon ng pagluluksa. Nakalipat na siya sa bahay ninyo. Ipinikit ni Maria ang mga mata. Masakit. Kahit matagal na niyang alam, hindi lang yan. Patuloy ni Raisa. Si Jose ay nakikipag-usap sa ilang tao. Sinusubukang ibenta ang kanyang parte sa kumpanya. Pero hinaharangan ni Ignacio ang transaksyon. Galit na galit ang asawa mo. Hindi niya maibebenta ng walang pahintulot ni Ignacio. Sa teknikal na aspeto, hindi. Habang nasa proseso ng mana, lahat ay frozen. Ngunit kumuha si Jose ng mga abogado. Gusto niyang tutulan ang testamento base sa iyong mental incapacity noong pinirmahan mo ito. Pero malusog ako noon. Pero yan ang sinasabi niya. Sabi niya, may depresyon ka, umiinom ng gamot, hindi mo alam ang pinipirmahan mo. Naghahanap siya ng mga doktor na magpapatunay nito. Naramdaman ni Maria na gumuho ang kanyang mundo. Mas tuso si Jose kaysa sa inaakala niya. Anong gagawin ko? Sa ngayon? Wala. Nangangalap ako ng ebidensya. Pero may isa pang mahalagang bagay. Nalaman ko kung paano nalaman ng asawa mo ang tungkol sa testamento. Naaalala mo yung notaryo? Opo, ang assistant niya ay pinsan ni Carla. Muling gumuho ang mundo ni Maria. Alam na nila mula pa sa simula. Bulong niya. Alam nila. At plinano nila. Pero ibig sabihin yan, may sabuatan sila. Para sa pagpatay. Kung mapapatunayan natin, hindi na ito aksidente. Ito ay planadong pagpatay. Mapapatunayan niyo po ba? Sinusubukan ko. Wala na pong oras. Kung matututulan ni Jose ang testamento. Kung ganoon, kailangan mo nang mabuhay na muli, sabi ni Raisa. Pero hindi pa ngayon. Masyadong maaga. Bigyan mo ako ng 2 linggo pa. Malapit na ako. Sige po. 2 linggo. At isa pa. Hija, ligtas ang mga anak mo. Binabantayan ko sila. Pero, nag-alinlangan si Raisa. Ano po yon? Ang anak mong si Miguel. Hindi maganda ang kalagayan niya. Halos hindi lumalabas ng kwarto. Sobrang payat. Sumikip ang dibdib ni Maria. Tulong mula sa isang propesyonal? Oo. Ang pagkawala ng ina ay sumira sa kanya. At ang ama niya, mukhang walang pakialam. Kinuyom ni Maria ang telepono. 2 linggo. Kailangan niyang magtiis ng 2 linggo pa, habang ang kanyang anak ay nasisira nang wala siya. Naiintindihan ko po. Salamat Ginang Raisa. Magpakatatag ka, Hija. Malapit nang matapos ito, ngunit alam na ni Maria, hindi na siya makapaghintay. Nagdurusa ang kanyang mga anak. Nang gabing iyon, nagpasya siya. Kinaumagahan, nabuo na ang plano mapangahas, mapanganib,
Ngunit ang tanging posible, hindi na kayang manatili ni Maria sa probinsya, habang ang kanyang anak ay unti-unting nanghihina at ang kanyang asawa ay nagdiriwang. Pinakinggan siya ni Tita Zenny. "Tanga ka, Maria," sabi nito. "Pero ganyan din ako katanga noong kaedad mo, kapag nag-aalab ang puso. Hindi gumagana ang isip. Hindi ko po kayang maghintay." Si Miguel. "Alam ko. Ako man. Hindi ko rin kaya." Bumuntong hininga ang matanda. "Sige. Anong kailangan mo?" "Pera po. Matinong damit. At sasakyan. Papuntang syudad." Noong Sabado, sumakay siya sa pickup ni Mang Pedring, isang bingi na matanda na laging pumupunta sa palengke. Ang syudad ay sinalubong siya ng ingay at gulo. Una, bumili siya ng cellphone. Pagkatapos, damit sa isang ukay-ukay. Sa wakas, ang apartment isang ligtas na lugar na ibinigay ni Raisa. Isang maliit na unit, sa isang lumang gusali, perpekto para sa isang taong gustong magtago. Umupo si Maria sa sopa. Nasa syudad na siya, malapit sa kanyang mga anak, malapit kay Jose. Ngayon, pwede na siyang kumilos. Una, sinulatan niya si Maya. "Nasa syudad ako. Huwag mo akong hanapin. Basta alamin mong malapit lang ako." "Kamusta si Miguel?" Dumating ang sagot pagkatapos ng isang oras. "Mama, nandito ka? Gusto kitang makita." Si Miguel, malala na. Halos hindi na nagsasalita. Kumuha si Papa ng isang psychologist, pero ayaw niyang kausapin. "Natatakot ako para sa kanya, Mama." Si Tita Carla, dito na nakatira. Sabi ni Papa, magpapakasal sila sa loob ng 3 buwan. "Gawin mo na po ang dapat gawin." "Hindi ko na kaya." Naramdaman ni Maria ang galit. Tinawagan niya si Raisa. "Nandito na ako. Alam ko. Kailangan kong makita ang mga anak ko." "Hindi," sabi ni Raisa. Isang maling galaw, at lahat ay masisira. Hindi tanga si Jose. Kung malaman niyang buhay ka, mawawala lahat ng ebidensya. Baka ikaw mismo ang mawala. Sa pagkakataong ito, tuluyan na. Ang anak ko ay namamatay. Sa emosyonal na paraan, kaya mo yan. At gagawin mo. Dahil kung lalabas ka ngayon, mamamatay kayong 3. Naiintindihan mo. Gaano pa katagal? 1 linggo, 10 araw. Halos kumpleto na ako. Mga recording ng usapan ni na Jose at Carla. Mga dokumento ng financial scam. Ang testimonya ng assistant ng notaryo. Pumayag siyang makipagtulungan. Mga dokumento ng Badatagka. Nagsalita na siya. Oo, ang pangalan niya ay Karina. Bata. Naloko. Natakot nang malaman niyang hahantong sa pagpatay. Pumayag siyang tumestigo. Ano pa po ang kailangan? Ang pinakamahalaga, direktang ebidensya na sinadya ang aksidente. Sa ngayon, puro circumstantial lang ang hawak natin. Kailangan ng isang bagay na hindi matututulan. Ang sasakyan, sabi ni Maria. Ang sasakyan ko. Nasa ilalim ng ilog. Kung iaahon ito, at susuriin. May ginawa si Jose sa preno, o sa manibela. Inhinyero siya. 'Di ba? Nagkaroon ng katahimikan sa linya. Pwede yan, sabi ni Raisa. Pero paano natin mapipilit ang pulis na iahon ang sasakyan? Sarado na ang kaso. Isang anonymous na tawag. Sabihin ninyo na may nakitang kumakalikot sa ilalim ng sasakyan bago ang aksidente. Sabihin ninyo na si Jose mismo ang nakita. Mapanganib. Kung malaman ni Jose ang tungkol sa investigasyon, wala siyang magagawa. Nasa ilalim ng ilog ang sasakyan. Akala niya, ligtas na ang lahat. Tumahimik muli si Raisa. Sige, susubukan natin. Bigyan mo ako ng ilang araw. Dumaan ang mga araw ng mabagal. Si Jose ay nagiging agresibo na sa pagtutol sa testamento. Pagkatapos ay dumating ang mensahe mula kay Maya. Mama, emergency, sabi ni Papa. Ipapadala niya si Miguel sa isang sanatorium para magpagaling. Pero nakita ko ang mga papeles. Hindi ito sanatorium. Isa itong mental hospital. Sarado. Gusto niyang ikulong si Miguel. Mama, hindi siya baliw. Anong gagawin natin?
Napatitig si Maria sa screen, nanlalamig. Isang mental hospital. Para sa isang menor de edad, kailangan ng pahintulot ng magulang o tagapag-alaga. Kung ideklarang incapacitated si Miguel, ang kanyang mana ay mapupunta sa kontrol ng ama. Hindi plano ni Jose na patayin ang mga anak niya. Plano niyang alisin sila ng legal, malinis, walang dugo. Kinuha ni Maria ang telepono. Ginang Raisa, may problema tayo. Malaking problema. Dumating si Raisa pagkatapos ng isang oras. Isang malaking babae na may maikling puting buhok at matalas na tingin. Ikuwento mo. Ipinakita ni Maria ang sulatan nila ni Maya. Ang lugar ay tinatawag na tahimik na kanlungan. Sabi ni Raisa. Alam ko ang lugar na yan. Isang pribadong mental facility para sa mga teenager. Mahal, sarado, at may kaduda-dudang reputasyon. Para sa tamang halaga, maglalabas sila ng kahit anong diagnosis. Illegal. Yan. Siyempre. Pero subukan mong patunayan. Ang mga kamag-anak mismo ang nagpapasok doon sa mga problema nilang mga anak. Kailan nila siya dadalhin? Sa makalawa. Nakapag-down payment na si Jose. Opisyal na dahilan. Acute depressive disorder with suicidal tendencies. Kailanman ay hindi nagsalita si Miguel tungkol sa pagpapakamatay. Sino ang mag-iimbestiga? Sinasabi ng ama, kinukumpirma ng mga doktor. Ang bata ay nasa klinika, puno ng gamot, hindi makapagsalita ng maayos. Isang perpektong krimen. Wala pang 2 araw si Maria. Kailangan niyang pigilan ito. Paano? Opisyal kang patay. Wala kang karapatan sa bata. Kung ganoon, kukunin ko siya. Tiningnan siya ni Raisa na parang baliw. Pagkidnap yan! Makukulong ka. Hayaan na. Hindi ko hahayaang ikulong nila ang anak ko sa isang mental hospital. Kahit na makuha mo siya, saan kayo magtatago? May pera si Jose. May koneksyon. Kung ganoon, kailangan ko ng mabuhay na muli. Mahinang sabi ni Maria. Mas maaga sa plano. Ngayon na, tinitigan siya ni Raisa. May halong paghanga at pag-aalala. Alam mo ba kung anong mangyayari? Malalaman ni Jose. Ang lahat ng ebidensya natin. Wala akong pakialam sa ebidensya. Mas mahalaga ang anak ko. Kailangan ng ebidensya para makulong ang asawa mo. Kung wala yon, makakalusot siya. Narinig ko ang usapan nila. Buhay akong testigo. Salita mo laban sa kanila. Walang recording. Walang patunay. Nandyan si Karina. Patutunayan ni Karina ang sabuatan. Pero hindi ang pagpatay. Magkaiba ang sentensya. Kung ganoon, bilisan niyo ang pag-ahon sa sasakyan. Ang anonymous na tawag. Ngayon na. Habang nag-examine sila, mabubuhay ako at kukunin ko ang mga anak ko. Masyadong magiging abala si Jose sa pagpapaliwanag sa mga investigador. Tinitigan siya ni Raisa. Pwede yan, pero kailangan mong gawin ng tama. Walang drama. Una, statement sa pulis. Pagkatapos, sa social welfare. Pagkatapos, sa abogado. Wala akong abogado. Mayroon. Kilala ko ang isa. Masama, sakim, at walang prinsipyo. Perpekto laban sa asawa mo. Mahal siya, pero kumukuha siya ng porsyento mula sa panalo. At malaki ang pwedeng mapanalunan dito. Sipo, sa sumunod na mga oras, kumilos si Raisa. Ginawa ang anonymous na tawag. Tumugon agad ang pulisya. Muling binuksan ang kaso. Aahunin nila ang sasakyan bukas ng umaga, sabi ni Raisa. Ang resulta ng ekspertiza, 2 o 3 araw. Pero ang investigasyon mismo ay gagawa na ng ingay. Tiyak na malalaman ni Jose. Tatawagin siya para sa interogasyon. Baka ipagpaliban niya ang pagdala kay Miguel sa ospital. O baka bilisan niya. Kung ganoon, kailangan kong kumilos bukas. Sa umaga, bago niya makuha si Miguel, paano? Pupunta ako sa bahay. Habang nasa interogasyon si Jose, mapanganib. Paano kung hindi siya pumunta? Tutulong si Maya. Babantayan niya si Jose. Sasabihin niya kung kailan siya umalis. Kaya ba ng bata? Anak ko siya. Kakayanin niya. Hindi natulog si Maria ng gabing iyon.
Sinulatan niya si Maya ng mahabang mensahe na may mga instruksyon. Dumating agad ang sagot. Gising din ang kanyang anak. Gagawin ko po lahat, Mama. Pangako, bumalik ka na lang po. Please. Hirap na po kami. 8:00 ng umaga. Dumating ang mensahe mula kay Maya. Tinawag si Papa sa pulisya. Umalis 10 minuto na ang nakalipas. Galit na galit. Si Tita Carla. Naiwan sa bahay. Si Miguel. Nasa kwarto niya. Tinawagan ni Maria si Raisa. Aalis na ako. Good luck, Hija. At tandaan, ano man ang mangyari, huwag kang mawawala sa sarili. Bumaba siya ng taxi isang kanto. Mula sa kanilang bahay. At naglakad. Ang kanyang bahay. Ang kanyang pangarap. Ngayon, teritoryo na ng kaaway. Nag-type siya ng code sa gate. Pumasok siya sa bakuran. At bumukas ang pinto ng bahay. Sa may pintuan, nakatayo si Carla. Ilang segundo silang nagkatinginan. Namutla si Carla. Ang kanyang makapal na make-up ay parang maskara ng payaso sa isang patay na mukha. Hello, Carla. Mahinahong sabi ni Maria. Hindi mo ako inaasahan, no? Umurong si Carla. Pero, patay ka na, tulad ng nakikita mo. Hindi. Malamig ang tubig. Pero magaling akong lumangoy. Nakalimutan yata yan ni Jose. Noong plinano niya ang pagkamatay ko, sinundan ni Maria si Carla papasok. Huwag kang lalapit, sabi ni Carla. Tatawag ako ng pulis. Tamang-tama. Iniinteroga nila ngayon ang boyfriend mo. Tungkol sa kung bakit siya kumakalikot sa sasakyan ko, bago ang aksidente. Nanigas si Carla. At ang pinsan mong si Karina, yung assistant ng notaryo, iba ang sinasabi. Naging madaldal siya. Nang malaman niyang makukulong din siya, nalaglag sa isang patibong ang Maninila. Wala kang mapapatunayan. Malapit na. Pero una, kukunin ko ang mga anak ko. Umakyat si Maria sa hagdan. Hinarang siya ni Carla. Hindi kita papayagan. Bahay ko na to. Bahay mo. Tumigil si Maria. Natutulog ka sa kama ko. Ginagamit ang mga gamit ko. At tinatawag mo itong sayo. Si Jose ay isang mamamatay tao. At malapit na siyang makulong. At ikaw, kasabwat niya. Kaya, tumabi ka. Mayroong bagay sa boses ni Maria na nagpaatras kay Carla. Hindi na ito ang dating asawa na madaling lokohin. Kumatok si Maria sa pinto ng kwarto ni Miguel. Miguel, anak. Si mama to. Bumukas ang pinto. Ang kanyang anak payat, maputla. May mga matang walang buhay. Tumingin ito sa kanya, na parang sa isang pader na salamin. Miguel, umurong ito. Hindi ka totoo. Panaginip lang kita. Totoo ako, anak. Buhay ako. Hawakan mo ako. Patay na si mama, sabi ni Papa. Guni-guni lang kita, sabi ng doktor, dahil daw sa gamot. Anong gamot? Mula sa likod ni Maria. Sumagot si Carla. Umiinom siya ng pampakalma. Reseta ng psychiatrist. Hindi stable ang pag-iisip niya. Lumingon si Maria. Nakatayo si Carla sa may hagdan. Ang takot ay napalitan na ng kalkuladong galit. Nilason mo ang anak ko? Hindi ako. Mga doktor. May sakit ang bata. Wala siyang sakit. Nagluluksa siya. At sa loob ng 1 oras, kinuha ni Carla ang telepono. Dadalhin na siya sa klinika. At ikaw, sa pulisya, para sa trespassing. Mama! Isang boses mula sa likod. Si Maya. Nakatayo sa pintuan ng kanyang kuwarto. Bihis. May backpack. Handa na. Maya! Niyakap ni Maria ang kanyang anak. Alam ko pong darating ka. Bulong ni Maya. Handa na po lahat. Nakatutuwa. Sabi ni Carla. Puno ng lason ang boses. Family reunion. Pero darating si Papa niyo sa loob ng kalahating oras. Mas maaga natapos ang interogasyon niya. Paparating na siya. Lumapit si Maria kay Miguel. Miguel! Hinawakan niya ang mukha nito. Ako ang mama mo. Buhay ako. Nandito na ako. At aalis na tayo. Magkakasama.
May kumislap sa mga mata ng kanyang anak. Mama? Bulong nito. Ikaw ba talaga yan? Ako nga, anak. At biglang bumagsak ang lahat ng pigil na emosyon. Humagulgol si Miguel. Malakas. Nakakatakot. Lumuhod siya. Niyakap ang kanyang ina. Tinulungan ni Maya na itayo ang kanyang kapatid. Pababa na sila nang makita nila si Carla sa may pinto. May hawak na kutsilyo sa kusina. Hindi kayo aalis. Sa labas, may humintong sasakyan. Bumukas ang pinto. Bumukas ang pinto. Sa may pintuan, nakatayo si Jose. Natigilan si Jose sa may pintuan. Nakita ni Maria sa kanyang mukha ang purong takot. Hello, mahal. Mahinahong sabi ni Maria. Hindi mo ako inaasahan, no? Natahimik si Jose. Ito, isang panlilin lang, sabi niya. Hindi ka pwedeng maging buhay. Bakit? Dahil personal mong sinigurado na lumubog ang sasakyan? Dahil nakatayo ka sa itaas kasama ang kabit mo? Pinag-uusapan kung paano nyo gagastusin ang mana ko? Siguradong hindi na siya makakaahon dyan. Pamilyar ba? Namutla si Jose. Nagsimula siyang bumawi. Sige. Itinaas niya ang mga kamay. Buhay ka. Kung ito, napakaganda. Pwede nating pag-usapan to. Pag-usapan? Sabi ni Maya. Gusto mong patayin si Mama. At ikulong kami ni Miguel sa mental hospital? Maya, anak, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko po lahat. Nakita ko ang mga papeles. Narinig ko kayo ni Tita Carla na nag-uusap. Tama na, sabi ni Maria. Tapos na ang laro. Jose, inahon na ng pulisya ang sasakyan. Malapit nang makita ng mga eksperto ang ginawa mo sa preno. Handa nang tumestigo si Karina. At si Ginang Raisa. Nakolekta na niya ang mga recording ng usapan niyo ni Carla. Nanigas ang mukha ni Jose. Ang maskara ay tuluyan ng nahulog. Nagbi-bluff ka. Tingnan natin. Kahit mayroon ka, pumasok siya at isinara ang pinto. Sino ang maniniwala sa'yo? Isang babaeng nagtago ng 2 linggo. Isang ina na hinayaang isipin ng mga anak niya na patay na siya. Isang baliw. Gusto mo akong palabasing baliw? Tulad ni Miguel? Bakit hindi? May testimonya ako ng mga doktor. Seryoso ka? Oo. Ako ay isang respetadong negosyante. May koneksyon ako. Ang abogado ko ang pinakamagaling. At ikaw? Wala. Isang patay na babae. Papa. Biglang nagsalita si Miguel. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Tumabi ka. Tumingin si Jose sa kanyang anak. Miguel. Anak, may sakit ka. Kailangan ko si Mama. Hindi gamot, hindi mental hospital. Ayoko lang maniwala na ang papa ko ay isang mamamatay tao. Ang salita ay bumaon na parang bato. May dumaang sakit sa mga mata ni Jose. Ngunit agad itong nawala. Sige, tumabi siya. Umalis kayo. Tingnan natin kung gaano kayo kalayo makakarating. Hindi na naghintay si Maria. Hinawakan niya si Miguel, tumango kay Maya. Habang dumadaan sila kay Jose, bumulong ito sa kanya. Hindi pa ito tapos. Palagi akong nakakahanap ng paraan. Ako rin. Sagot niya. Nakaahon ako mula sa libingang ginawa mo para sa akin, Jose. Tingnan natin kung makakaahon ka sa sarili mo. Lumabas sila. Sa may gate, isang sasakyan ang naghihintay. Sa manibela, si Raisa. Sakay. Sabi nito. Bilis. Lumingon si Maria. Nakatayo si Jose sa may pinto. Sa tabi niya si Carla. Hawak pa rin ang walang silbing kutsilyo. Sumakay si Maria sa sasakyan. Saan po tayo ngayon? Tanong ni Maya. Sa pulisya. Sagot ni Raisa. Oras na para opisyal kang mabuhay na muli. Tiningnan ni Maria ang kanyang mga anak. Pagkatapos, magsisimula tayong muli. Ang presinto ng pulisya ay sinalubong sila ng malamig na ilaw at amoy ng kape. Ang desk officer ay natigilan nang makita si Maria. Kayo? Kayo si Ginang Santos? Ako nga. Humakbang si Raisa. At marami siyang ikukuwento. Tawagin niyo ang investigador,
Ang sumunod na mga oras ay puno ng mga interogasyon at mga papeles. Ang mga bata ay nasa kabilang silid, kasama ang isang social worker. Dumating ang abogado na kinuha ni Raisa. Si Attorney Boris Reyes. Maliit, kalbo, at may matalas na mga mata. Mahirap ang sitwasyon, pero hindi imposible, sabi niya. Ang importante ngayon ay maibalik ang iyong legal na status bilang isang buhay na tao. Ang asawa mo, na-detain na para sa interogasyon. Kung mapatunayan ng ekspertiza ng sasakyan ang sinasabi mo, mapapatunayan nila. Sigurado si Maria. Kung ganoon, kakasuhan siya ng attempted murder, pati na rin fraud, at pamemeke ng mga medical records ng anak mo. Si Carla, bilang kasabwat, ilang taon sila makukulong. Ang asawa mo, 10 hanggang 15 taon. Naramdaman ni Maria ang kapayapaan. Anong mangyayari sa kumpanya? Ngayong buhay ka na. Ang testamento ay wala ng bisa. Ikaw na ulit ang may-ari ng parte mo. Ang parte ni Jose, i-freeze habang may kaso. Kung mahatulan, kukumpiskahin, pwede kang maging solong may-ari. Umiling si Maria. Hindi ko kailangan ang parte niya. Ang kailangan ko ay katarungan. 3 araw, kinumpirma ng mga eksperto. Sinadya ang pagkasira ng preno. Propesyonal ang pagkakagawa. May nahanap na partial na fingerprint kay Jose. Inaresto siya sa opisina. Si Carla, nahuli sa bahay, sinusubukang tumakas. 4 na buwan. Ginanap ang paglilitis. Nandoon si Maria, kasama ang mga anak niya, at si Tita Zenny, si Jose, sa likod ng rehas, payat, at mukhang pagod. Ang hatol ay mabigat. Si Jose, 13 taon sa maximum security. Si Carla, 7. Nang binabasa ang hatol, wala nang naramdamang tagumpay si Maria, kundi pagod. 17 taon ng kanyang buhay ay isang kasinungalingan. Pagkatapos ng paglilitis, lumapit sa kanya si Ignacio. Maria, kinamayan niya ito. Masaya akong buhay ka. Anong plano mo sa kumpanya? Hindi ko pa alam. Kung babalik ako, tutulungan kita. Kung magbebenta ka, tutulungan din kita. Nang gabing iyon, nasa kusina siya ng bahay ni Tita Zenny sa maliit na bato. Sa labas, nagsimulang umulan. Sa mesa, ang kanyang bagong pamilya. Sina Maya, Miguel, Tita Zenny, at ang itim na pusa. Mama? Sabi ni Maya. Ano na po ngayon? Tiningnan ni Maria ang kanyang mga anak. Si Miguel ay unti-unti nang bumabalik sa dati. Si Maya ay nagmature. Ngayon, sabi ni Maria, mabubuhay tayo. Simpleng buhay. Walang takot, walang kasinungalingan, magkakasama. Paano po? Yung bahay sa syudad? Tanong ni Miguel. Ibebenta natin. Bibili tayo ng bago. O magpapatayo? Ngumiti siya. Pwede bang may swimming pool? Tanong ni Miguel. Sa unang pagkakataon, ay parang isang normal na teenager. Pwede. Tumawa sila. Tinitigan sila ni Maria. Malayo pa sa tunay na kaligayahan, ngunit may pag-asa na. Naalala niya ang gabi sa lumulubog na sasakyan. Dapat ay namatay siya doon, ngunit nakaahon siya, at iniahon niya ang mga mahal niya. Marahil, iyon ang tunay na katarungan. Mama! Hinawakan ni Maya ang kanyang kamay. Ano pong iniisip niyo? Na kung minsan, sabi ni Maria, ang madilim na tubig ay nag-aahon hindi lang ng mga nalulunod, kundi pati na rin ng katotohanan. At diyan nagtatapos ang kwento ni Maria, mga mahal na tagapakinig. Kung nagustuhan ninyo, mag-iwan ng like, mag-subscribe, at ibahagi ang kwentong ito. At sa comments, sabihin ninyo kung ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kanyang lugar. Mag-ingat sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo, at magtiwala sa mga taong nasubukan na ninyo.